Hello everybody! Good morning, good morning! Ganda pa po kayo sa umaga, you know. Okay, in today's episode 35, tatawagin natin po ito ng title ay Strange Love to a Child. Para dito sa ating Par Service from the Heart, from the Heart. Hey mga kapar, thank you very much for watching us, especially sa mga ka-viewers po natin at lalong-lalo na sa YouTube at Facebook. Nang dahil sa kanila, nakakapagpahayag tayo sa ating media ng mga kagandahan ng ating par sa ating kababayan. Yun, no? Kaya babatayin ko po kayo ng Happy Valentine's po in advance, no? Mga kapar, huwag tayong LDR, lockdown relationship, no? Pwede naman natin ipahayag yan sa ating mahal sa buhay. Pwedeng sa magulang, sa anak, sa kaibigan, at kapitbahay. Ang talk of the town po issue for today, bantayan natin ang nurse, no? Sa ospital. Pero di ho ba dapat ang nurse na nagbabantay sa pasyente? Okay. Hindi po natin hinuhusgahan sila yung nagkaroon ng switching, no? Tayo lamang mga nagbabantay o tagabantay, no? Pinoprotektahan lang natin ang ating mahal sa buhay, no? Dapat po kinakailangan po natin magsulat sa notebook, no po? Standardize po kasi yun, no po? Kung ano yung mga ginagawa ng doktor, anong oras dumadating, anong mga gamot, importante po yan, no? Parang kwento ni Idol Helen Keller, no po? Isang writer po, no? Siya ay pipi, bingi, at bulag po. Okay? Pero maganda po talaga ang kwento nun. Kung idol ko nga po o mentor ko po siya na isa siya sa magandang halimbawa, panoorin nyo po ang kanyang history o ang kanyang buhay. Okay? Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Basa nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God our Father, make us see your face in the poor and in the hungry. Give us a merciful and generous heart, the same heart that you have for each one of us. We thank you, Lord, for the blessing, and you lift up those who have nothing on their tables. Bless them in your own special way. In Jesus Christ, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. You know, palakpakan natin si Lord. Okay, dadako na po tayo agad sa ating far out tanungan portion. Okay? Dahil 15 minutes lang po tayo. Okay, number 1 question. Tama po bang paluin ang mga bata na matitigas ang ulo? Ayan. Balitang-balita ko po na kayo raw ay nag-asawa ng maaga at walang nalalaman sa pag-aasawa. Yun know, di wow, bakit ako nadamay dito? Yun know, nananahimik ang buhay ko eh. Sige na nga. Number 3 question. If your child is a problem child, what you should do? Okay? And number 4, whose fault is that? The parents or the child? Okay? Mga kapar, maraming salamat po sa inyong mga katanungan, no? Dahil dito, sana meron kahit isa na may matututunan. O kaya para sa amin, no? Kinakailangan may matutunan kami. Bakit ako nadamay? You know? Okay, sagot sa unang tanong. Tama po bang paluin ang mga bata na matitigas ang ulo? Depende po yan. Okay, para sa inyong impormasyon, no? Syempre kung baby pa, months, years old pa, o months old pa, okay, o kaya hanggang 4 years old, hindi pa pwede natin silang paluin. Okay? Kasi baby pa po sila. Okay?
Pero kung 5 years old hanggang 12 years old, yan, pwede na po natin paluin. Okay? Pag lumagpas na, ay lalong hindi na po. No? Baka makasuhan pa tayo ng child abuse. No? Tama ba ito, Mr. Attorney? Ayan, pagtanggol mo nga ako. Okay? At syempre, kailangan sa mag-asawa, no, meron silang ruling na kapag pinagalitan o pinalo ng mga bata, magkakaintindihan sila, no? Huwag natin papaluin yung mga bata ng walang kadahilanan. Ipaliwanag natin yung mga kadahilanan. Huwag din tayong gagamit ng mga masasamang salita, no? Yung upset or abuse words, no? Yung pagmumura, no? BO, impacto, taka, mga ganon, TANG ka, no? Bad yun, unethical po siya, no? Huwag po natin na husgahan sila, no? Kung ang Diyos nga hindi naghuhusga, no? At syempre, kinakailangan po talaga sa isang tao ay respeto. Kung nawalan po tayo ng respeto sa tao, ano na ang pinagkaiba natin sa hayop? Okay, ayan, para lalo nating maintindihan, tignan po natin sa mabuting balita ang sinasabi ng Diyos. Kawikaan, Kabanata 22, talata 15, sinasabi, "Lika sa mga bata ang pagiging pilyo." Yan, tandaan po natin yan, ha. "Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo." Ayan. Sa Kawikaan, Kabanata 19, talata 20, ang sinasabi naman, ang anak na suwain sa magulang ay anak na masama at walang kahiyan. Yan. Tandaan niyo mga bata, ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalamanan. Yan. Kaya mag-aral tayo, napaka-importante yan. Okay? Sagot sa ikalawang katanungan, eto na yata yun. Yung balitang-balita ko na kayo raw ay nag-asawa ng maaga at walang nalalaman sa pag-asawa. Totoo po yan. Yan. Honestly, totoo po yan. Okay? Pero, di wow. Talagang naman personalan na po ito Pero the show must go on. Marahil may kagandahan ang inyong katanungan at meron kaming mapapala doon. Okay? Muli, sasagutin ko ulit sa inyo ng hayagan. Okay? Opo, nag-asawa ako ng maaga ng 17 years old. Hindi ko alam paano kaming kasal, no? Ang alam ko, lahat ng first ko ay doon sa aking asawa. At loyal ako. Okay? Game. Honest to goodness po ang policy po natin palagi. Para sa mga basher na nagsasabi na tayo ay sinungaling, okay, hindi ko po magagawa po yon. Takot ko lang sa Diyos. Salamat sa mga paalala ninyo. Okay, ngayon lumalabas na po ang katotohanan. Sa wikang Ingles, sinasabi na the truth will set you free. Huwag po ninyo akong tularan dahil napakahirap talaga gawin ito, no? Marami po kayong tatalikuran ng mga mahal ninyo sa buhay. Okay? Nandiyan ang kaibigan, okay? Nandiyan ang high school life, no? Nandiyan ang pagmamahal sa magulang o sa kapatid. Yan, napakahirap po talaga. At ang pinakamahirap sa lahat po ay ang baguhin ang pagkatao mo. Ayan. Okay. Sinasabi nga ni Mami Pat, no? Ang failure ng anak ay failure ng magulang. Kaya kami ay nagtutulungan. Okay? Pero sa kabila nito, meron din naman pong kagandahan, no? Pagbabago sa pagtalikod mo sa iyong mga dating mga ginagawa, no? Ang kagandahan po nito, ang pagbago at tagumpay, nakasama mo ang Diyos, no? Asawa, anak, at ito ay ang bumubuo ng pagkatao mo, no? Sa iyong mga kaloob ng Diyos ng mga magagandang virtue. Nandiyan ang wisdom, courage, integrity, faith, hope, care, and love. Ito ay biyaya ng Diyos na inyong maaasahan sa pangako
ng Diyos. Okay? For 32 years, no po, dala-dala ko po to. Kaya, ang isa sa pinaka nagpapasaya sa puso ko ay ang tunay na kagalakan. Pasensya na po Ayan, pagod na rin po kasi. Ayan. Pakinggan natin ng mabuting balita. Sa Awit Kabanata 1, talata 1 hanggang 6, no? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasisihan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos, no? Binubulay nito sa araw at gabi yung salita ng Diyos, no? Sa Efeso Kabanata 6, no, talata 1 hanggang 5, sinasabi naman po na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Honor thy father and thy mother. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, no? Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Tandaan niyo po yan mga kafar ko po, mga kabataan. Okay? For the 3 and last question, no? Pagsasamahin ko na ito, no? If your child is a problem child, what should you do about this? And if this is the parents' sins or child sins? Okay? Hindi ko po masasabi yata na kasalanan ng magulang o kasalanan ng bata, no? Para sa akin, it is just a challenge of God for us, no, to see His great wonders and great miracles of love. Ika nga po ni Daddy Frank, no, tinatabusan ka lamang, no, meaning pagsubok lamang yan, no? Okay, makikita nyo po yan yung lesson po sa mga pag-uugali ng mga bata doon sa episode 22 po, no? Yung madalit sabi, mayroong mga bata ang ugali ADHD, no, yung attention deficient hyperactivity disorder, no. Ito yung mga hyper na mga bata. Okay, yung bipolar, no, yung fluctuation in mood, no, yung pabago-bago. Yung DID, ano naman yun, no, yung dissociative identity disorder, no. Dissociative, yung pala, sorry po, identity disorder, at saka yung OCD, no, yung obsessive compulsive disorders. Ayan, doon nyo po yan mababasa. Okay, next, ano po, pakinggan po naman natin ang tinuturo sa atin ng FAR. So let us all hear in Far Out loving quotes. Ayan. There are 3 classes of men: lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers to gain. Okay? Ay may kasabihan nga tayo, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Education is the best teaching in our children to decide the right things. Sabi nga po ng bayani natin na si Dr. Jose Rizal, ang hindi raw ang magmahal sa sariling wika ay hindi ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Ayun, no? Ang galing ni Dr. Jose Rizal, no? Yung national hero po natin, no? Number 3, do not train a child to learn by force. Instead, direct them by what amuses their minds, so that you may be better be able to discover the genius of each child. Never discourage anyone who continually making a progress. Yan. Ngayon, pag-uhusga po. Ang Diyos nga hindi nag-uhusga, no? Natututo pa lamang sila kasi bata pa lamang. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Okay? The real tragedy of life is when we are afraid in the light.
Okay? There is no greater blessing in the life that watching your children. Family is not about blood. It is about who is willing to hold your hand when you needed them most. In Jesus Christ, Amen. Tapos na po. God bless us all.